Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ika-6 tayo na linggo ng karaniwang panahon ng taon B ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong naroon sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nagsipagdiriwang ng bagong taon sa Lunar New Year. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, mga minamahal kong mga kapatid, bahagi ng propesiya sa matandang tipan na sa pagdating ng Mesiyas, magiging malinis na muli ang mga may kitong. Sa ngayon, ang kitungin ay yung mga nalulungkot, nahihirapan at nangungulila sa buhay. Inaasahan tayong makasunod sa halimbawa ni Kristo na inabot ang taong may hina at hindi tanggap sa lipunan. Magbunga nawa ang Eukaristiyang ito ng tunay na malasakit at pagdadamayan upang tunay tayong maging nagkakaisang pamayanan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo,
buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukno sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga may luubing tapat at maasahan. Sa karang loob mo kami ay naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago kulay, mamamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi o dito'y dapat kaligtaan, ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang uso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pansalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan na siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at sala'y inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko, ang lahat na ito ay isayo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihan kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Karinto. Kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa niyo, gawin ninyo ang lahat ng ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami.
upang maligtas sila. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang kitunging lumapit kay Jesus. Nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika. Ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang kitong at gumaling ang tao. Pinaalis siya kaagad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa ika-6 na tayo na linggo sa karaniwang panahon. At pag ang mga susunod na mga linggo ay linggo na ng Kwaresma. Itong ating mga pagbasa ay tungkol sa kitong na dapat linisin, na dapat tingnan kung ano ang tunay na kahulugan nito sa buhay. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos ngayon, Kapitulo 1, verso 40 hanggang 45, atin pong napakinggan na ang kitungin ay lumapit sa ating Panginoon. Lumuhod. Nagmakaawa. Ibig sabihin, nagpakumbaba siya dahil lumuhod siya. At kanyang sinasabi sa ating Panginoon, kung ibig po ninyo'y mapagagaling ako. Ibig sabihin dito, isang tao na nagmakaawa, nagpakumbaba, at hindi niya sinasabi na mapagaling. Kung ibig po ninyo, napaka ayos ang kanyang hiningi sa ating Panginoon. Sa buhay natin kung minsan, hindi tayo gaano ka mapagkumbaba sa ating paghiling sa Panginoon. Kung minsan, kung ang ating panalangin ay hindi pa
dumating sa buhay natin, sinisisi pa natin ang Panginoon. Pero nakita natin na ang kitungin dito sa ating Ebanghelyo ay nagmakaawa at nagpakumbaba. Dapat ganun din ang ating gagawin kung tayo'y lumuluhog sa ating Panginoon. Sapagkat ang kitong, kakaiba po ito sa kasaysayan ng Israel. Ang kitong ay tsara. Kaya pag marinig kayo isang tao na tumawag tsar, ibig sabihin kitong. Lagi mong mapakinggan na ginagamit na sa mga kabataan ngayon ang salitang tsar. Ibig sabihin, may kitong ka. Sabagay, ang kitong ngayon o Hansen's disease ay pwede nang mapagaling. Hindi na nakakatakot dahil sa pag-unlad ng ating siyensya. Pero nakakatakot pa rin ang resulta ng kitong. Kaya po sinasabi sa ating unang pagbasa, sa aklat ng Levitico, Kapitulo 13, verso 1 hanggang 2 at verso 44 hanggang 46, na kapag ka mayroong isang tao na medyo namaga na, may palatandaan na may sakit sa balat at kitong, dapat sabihin sa kanyang sarili, siya ay marumi. Kaya ang tawag sa kanya sa salitang Griego, dami, marumi, may sakit. At dahil doon, layuan siya ng mga tao at siya ay nagsuot ng mga gusgusin na damit para sa malayo pa lang makita ng tao at iiwasan. At mayroon silang sariling pook na kung saan doon sila namalagi. Hindi sila pwedeng pupunta sa kanilang bahay, ni sa mga lansangan, ni sa mga palengke. Bawal sa kanila. Na ibig sabihin, para na silang patay kahit buhay pa. Kaya ang sakit ng tsar o tsara, ng kitong, ay tinuturing na isang parusa mula sa Diyos. Kaya kung atin pong tingnan, bakit kailangan ipaalam sa saserdote o sa mga pari ng templo, ang tawag sa saserdote ng mga Hudyo, dahil mayroon pong espiritual na kahulugan ang kitong. Una sa lahat, dapat pong tingnan na ang kitong ay simbolo ng mga may sakit na espiritual. Tingnan muna natin, halimbawa, ang pisikal na sakit ay nakapagpalayo sa kanila, sa tao. Ang espiritual na kitong, napalayo sila sa Diyos. Sila ay isinantabi, ayaw tanggapin. Ito yung tinatawag na mayroong ibang pagtingin sa buhay at sa kapwa, na para bang nandidiri ang mga tao na makinig o dili kaya titingin sa may kitong. Itong tinatawag na itong distorted na bias o pagtingin ng tao ay para ba sa, halimbawa, darating na ang February 14 na Valentine's Day, pero yun ay Ash Wednesday din. Pero baka sabihin niya, pabili nga ng card na may one and only. Ito na po. Sabi, 1 dosina ang bibilhin ko. Nakalagay po dyan, may one and only. 1 dosina po ang aking may one and only. Parang yun ang tinatawag nating distorted na pag-iisip. Ulili kaya, sabihin niya sa kanyang mahal sa buhay na nagsabi yung isa, bakit mayroon pang isa sa buhay mo? Kala ko, napaka matapat mo sa akin. Sabihin niya, kaya nga matapat ako sa iyo at minamahal kita ng tunay. Kaya dinagdagan ko para maipakita na ikaw ang mas mahal ko. Yan yung tinatawag nating mga kitungin na pag-iisip na wala bang respeto sa kanilang kapwa. Kaya mag-ingat kayo ngayong February 14 na mayroong mga ganyang pag-iisip. Ang tawag diyan ay
may mga kitungin sa pag-iisip. Yun ring kitong ay mapalayo sila sa sambayanan. At dahil doon, ay tinatawag na nawalan na sila ng batayan sa kanilang pamilya dahil inilayo sila. Pero ang mga may kitong din, hindi na sensitive ang kanilang balat. At dahil dito, ang kahulugan nito sa spiritual na kitong, parang patay na sila sa kanilang konsensya sa Diyos. Manhid na. Wala na silang konsensya, ibig sabihin. At dahil dito, ang spiritual na kitong ay nangangahulugan na isang sakit na spiritual na Diyos lang ang siyang maghilom, ang siyang magpapagaling. Kaya kung atin pong tingnan ngayon, bakit kaya hinipo ng ating Panginoon itong kitong na bawal? Dahil kapag hinipo ng ating Panginoon, siya ay maituring na rin na marami. Pero dahil sinasabi ng Panginoon na ibig ko na hindi lang siya pagalingin, ibig ng ipahayag ng ating Panginoong Hesus na siya ay tinanggap niya at bahagi siya sa sambayanan. Siya ay hindi sinantabi. Siya ay hindi pinandirihan. Siya ay mahal din ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon, ang tunay na Valentino at Valentina mo ay ang Panginoon. Kahit sino ka man, may kitong ka man na physical, o may kitong na psychological, o may kitong na spiritual, mahal ka pa rin ng Panginoon. Kaya kung tingnan po natin, itong kitong ay simbolo ng ating pagkalayo sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Panginoon na huwag mong ipamalita na hinipo siya at gumaling. Dahil kanya pong ipinamalita, ang ating Panginoong Hesus hindi nahayagang makapunta sa mga kabisira, sa iba't ibang lugar na matao, dahil itinuring na rin siya na marumi. Sa buhay natin, kinakailangan na ating tanggalin ang mga tinatawag na distorted na bias sa ating kapwa. Kasi kung minsan, ang atin pong tinitingnan, yun lang may maayos na mukha. Paano naman yung sobrang makapal na pagpinta sa mukha dahil hindi marunong mag-makeup? Hindi ba natin tanggapin? Tanggapin na lang kasi ganon yung paraan nila. O paano naman yung gusgusin na ang kanilang mga damit dahil walang pambili? Tanggapin pa rin natin. Paano naman yung tao na makulit at sobra, hindi lang makulit, sobra na makulit? Tanggapin pa rin natin dahil bigyan natin siya ng pagkakataon na maging maayos ang buhay. Ibig sabihin dito, kahit anuman ang pagkatao mo, kahit sino ka man, may kitong ka man na physical, may kitong na psychological, may kitong na spiritual, dahil napalayo ka sa Diyos, kinakailangan na ikaw ay lapitan, kinakailangan na ikaw ay mahalin at tanggapin, sapagkat ganon ang imahin ng Diyos, at bilang imahin ng Diyos, magpapahayag tayo ng Diyos na may pag-ibig at pagmamahal sa lahat ng tao, at walang sino-sino, walang tinitingnan, walang bias, walang distorted na paningin sa kapwa, bagkus tunay at totoo. Kaya pakisabi sa katabi mo, magpakatotoo ka. Magpakatotoo tayo sa ating pagmamahal. Magpakatotoo tayo sa ating pakipagrelasyon sa kapwa. Dahil kung ito'y ating ginagawa, gaya na rin ng Panginoong Hesus. Pinagaling, hindi lang ang makikita na kitong sa panglabas ng ating pagkatao, bagko sa mga kitong ng ating mga puso, sa kitong ng ating mga konsensya at kaluluwa, upang tayo'y mapagaling ng tunay, sapagkat sinasabi ng ating Panginoong Hesus, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 10, ako'y naparito upang maglanang buhay, at ito'y ganap at ikasiyasya. Yung gustong magkaroon ng buhay na ganap ikasiyasya ng Panginoon, pumalakpak ng malakas, sapagkat ang Panginoon, siya lang ang maghatid sa atin ng buhay
naganap at ikasiyasya. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, may ating lahat. Nagkatawang tao siya lang ni Espiritu Santo. Ipinaki Santa Mariang Birhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni libing. Nanausunan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na muli. Umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Doon ko lang paririto at hukom sa buhay at ngamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, pinagaling ni Jesus ang isang kitungin kahit na ito'y nangangahulugang si Jesus ay namistulang kitungin pagkatapos. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya ating hilingin sa ating Ama, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Taglayin nawa ng simbahan at ng mga pinuno nito ang tapang na ibinunsod ng Espiritu Santo, nang sa gayoy mapangatawanan ang pangakong maging simbahan ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawang matakot ang mga namumuno sa pamahalaan na bumabalangkas ng mga programa na maaaring umani ng batikos. Subalit, tunay namang mapakikinabangan ng mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyan pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manindigan nawa ang ating pamahalaan sa dangal na nararapat sa bawat tao. Kupkupin nawa natin at ipagtanggol ang karapatan ng mga matatanda, may mga kapansanan at mga bata. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Patuloyin nawa sila sa kanyang kaharian, kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon, sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria, Birhen ng Lourdes, na ang lahat ng mga may sakit ay pagalingin at lahat ng mga nailangan ng awa ay kawaan. Diyos na aming Ama, ipinamalas ni Jesus kung gaano kakalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at pagkaloob mo sa amin ang galak at kapayapaan habang patuloy naming itinahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Hiling namin ito sa pagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong balang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong
anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ni batido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisain at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod na gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapatid, ito na yung marapat ni kay aming pasalamatan sa pagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa panagutan dahil hangad mong magbago ang kinamasnang pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig kahit siya ang aming daan para aming masapit ay yung tapat at maasahang pag-ibig. Kay kaysa namang hilsi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritong Banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng panampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanirapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni
ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng maragaling na utos at turo ni Jesus na payin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo
patamisin at hagkan ang sakit ng magningasang rikit. O Jesus, inumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo, aking sugatan, diwa katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, ilumin mo aking sugat ng puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo. Announcement. Sa darating na Miyerkules, February 14, ay Miyerkules ng Abo, na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 13, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po natin ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at meron din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno
Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang, ayon mong laging manabik na pagsaluhan ng kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, ang 11 ng Pebrero ay ating ginugunita din ang mahal na Birhen Maria ng Lourdes, at ito rin ay panidigang araw ng may sakit. Kaya ngayon magkaroon po tayo ng panalangin para sa mga may sakit. Atin pong alalahanin ngayon ang mga kilala nating may sakit sa pamilya, sa mga kamag-anak o mga kaibigan. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas na mga karamdaman ay dumudulog sa iyo sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa maraming mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na panampalataya at pamimintuho kami iyong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamintuho sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa pagdingkod sa iyong anak na buhay't naghari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. nag-aalayo ng dalamhati, Ipanalangin mo kami. kalusugan ng mga may sakit. Ipanalangin mo kami. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating banal na misa. Ngayon, ang ating pag-alaala sa lahat ng mga may sakit sa buong mundo dahil sa ating pag-alaala at pagunita din sa mahal na Birhen Maria ng Lourdes, France, at dahil na rin sa ating mga pamimintuho para sa ating pong Jesus Nazareno na siya ang the great healer. Ngayon, kanya pong pinagaling ang kitungin. Sa sinabi ko kanina, mayroon pong iba't ibang kitong. Kitong na physical, kitong na psikolohikal, at kitong na spiritual. Sana'y mapagaling tayo ng ating pong Jesus Nazareno. At ang ating bagong taon, ngayon po pala ay lunar year, New Year. So sa bagong taon ay magkaroon tayo ng Konghi Patsoy o Konghi Patsay dahil pinagaling tayo ng ating Panginoon. Plakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang lahat ng mga narito at lahat ng mga naglilingkod at ang lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong sa Quiapo Church. Palakpakan din natin. At yung mga nakiisa sa atin sa iba't ibang paraan ng social media o nakosposting sa iba't ibang social media platform o nakosposting ng mga chapels, groups at communities. Alalahanin natin, tanggap tayo ng Diyos kahit sino man tayo. Dahil mahal tayo ng Diyos. Ngayon po ang basbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan.
Pakinggan mong kilingan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga lamang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag, ikaw ang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ng ating Pong Isus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.